Mga kababayan, may isang hindi kapanipaniwalang pangyayari. Bakit ninyo tinatanggihan ang alok kong 10 milyong piso? Ito ang galit na sigaw ni Ahmed, isang 58 taong gulang na may-ari ng isang ultra-luxury hotel sa gitnang silangan sa loob ng isang restauran sa Maynila. Isang grupo ng 12 haringang industriya ng serbisyo sa gitnang silangan na sanay na lutasin ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng pera, ang napilitang lumapak sa Ninoy Aquino International Airport dahil sa isang malakas na bagyo habang pawi mula sa isang business trip sa Singapore. Ang kanilang pagtatangkang bilhin ang pinakamahusay na serbisyo sa Pilipinas gamit ang kanilang pera ay nagresulta sa isang seryeeng mga hindi malilimutang kahihiyan. Alam nyo ba, ang mamakapangyarihang negosyanteng ito mula sa gitnang silangan na sa loob ng 40 taon ay naniwala na kayang bilhin ng pra ang lahat ay tuluyang napasuko sa Pilipinas at sa huli isang ordinaryong matandang lalaki sa isang palengke ang nakpabago sa kanilang buhay. Bakit ang mataong dating nayayabang na walang bagay na hindi kayang bilhin ng pera ay napayak at tuluyang nagbago ng kanilang pananaw sa buhay? Pakinggan natin ngayon ang testimonya ni Jose Reyes, isang tour guide na 20 taon nang naglilingkod sa mga napakayamang kliyente. Mula sa gitnang silangan at personal na nasaksihan ang mga pangyayaring ito. Bago tayo magsimula, kung maaari po ay paki-like at subscribe sa channel para mas marami pa tayong may bahaging magagandang kwento mula sa Pilipinas. Magandang araw. Ako si Jose Reyes. Sa nakalipas na 20 taon ako ay naging isang pribadong tour guide para sa pinakamayayamang tao mula sa gitnang silangan. Ang karanasang naranasan ko noong Nobyembre ng nakaraang taon ang pinaka-nakakagulat at kasabay nito ang pinaka-nakakaantik sa buong karera ko. Ang nakliyente ko sa araw na iyon ay ang 12 pinakamatagumpay na tao sa industriya ng serbisyo sa gitnang silangan. Kasama sa grupo si Ahmed na nagpapatakbo ng isang hotel sa Dubai kung saan ang isang suite ay nakakahalaga ng 500,000 piso kada gabi. Si Omar ang CEO ng isang concierge company para sa mga royal family ng Qatar. At si Faisal ang presidente ng pinakamalaking travel agency para sa mga ultra-rich sa UAE. Ang mataong ito ay kumikita ng bilyon-bilyong piso taon-taon. Ang isang bagay na pinakakaisahan nila ay ang kanilang absolutong paniniwala sa kapangyarihan ng pera. Minsan kong narinig na sinabi ni Ahmed, walang problema sa mundong ito na hindi kayang solusyonan ng pera. Kung magbabayad ka ng tamang halaga, makukuha mo ang kahit anong serbisyo na gusto mo. Ang kanilang orihinal na plano ay bumalik sa Dubai pagkatapos ang isang business trip sa Singapore, ngunit dahil sa isang malakas na bagyo napilitan silang mag-emergency landing sa Naya. Doon ko sila sinalubong sa eroplano upang tulungan sila sa kanilang pananatili sa Maynila. Pagkababa pa lang nila sa eroplano, agad akong inutusan ni Ahmed. Jose, iarange mo agad ang pinakamagandang serbisyo sa Maynila. Ang budget natin ay 100 milyong piso. Siguraduhin mong ang serbisyong matatanggap namin ay higit pa sa nakasanayan namin sa gitnang silangan. Walang problema sa pera. Sa loob-loob ko kinabahan ako. Ang pinakamagandang serbisyo para sa kanila ay nangangahulugan ng pagbili ng espesyal na trato gamit ang pera. Ngunit alam kong hindi ganun gumagana ang mga bagay sa Pilipinas. Mula sa Naya habang sakay kami ng van papuntang Makati, nangyari ang aming unang maliit na problema. Nakalok si Omar sa driver. Manong babayaran kita ng 100,000 piso 10 beses na mas malaki sa normal na pamasahe. Huwag na tayong dumaan sa regular na daan, dalhin mo kami sa destinasyon namin sa pinakamabilis na paraan. Bawasan mo rin ang pagginto sa traffic lights. Magalang na sumagot ang driver.
Salamat po sa alok ninyo sir, pero kailangan po nating sundin ang batas trapiko. Kung nagmamadali po kayo, idadaan ko po tayo sa Skyway, iyon po ang pinakamabilis na ruta. Pero pasensya na po, hindi ko po pwedeng labagin ang batas o magmaneho ng delikado. Nagtaka si Omar. 500,000 piso iyon. Mas malaki pa sa buwan ng sahot ng isang ordinaryong driver. Ayaw mo pa. Rin hindi nagbago ang magalang na sagot ng driver. Hindi po tungkol sa pera sir. Ang kaligtasan ninyo at ang pagsunod sa batas ang aking pangunahing responsibilidad. Salop ng fan, tinanong ako ni Faisal. Jose, sigurado ka bang hindi niya tatanggapin ang pera? Baka may ibang motibo iyan. Sinubukan kong makpaliwanag, pero sa puntong iyon inisip kong hindi lang talaga nila naiintindihan. Pagdating namin sa hotel, nagsimula ang mas malalaking problema. Humarap si Faisal sa front desk at humiling. Gusto naming i-reserba ang buong top floor ng hotel na ito para sa amin ngayong gabi. Ilipat ninyo ang lahat ng kasalukuyang bisita sa ibang palapag. Babayaran namin ng 20 milyong piso kasama na ang bayad sa abala at relocation. Natigilan sandali ang staff sa front desk, ngunit agad nilang tinawag ang manager. Magalang na ipinaliwanag ng manager. Paumanhin po sir, pero hindi po namin maaring ilipat ang nabisitang kasalukuyan nang naka-check-in sa anumang kadahilanan. Sa aming hotel lahat ng bisita ay aming pinapahalagahan at tinatrato ng pantay-pantay. Sumigaw si Ahmed. Pantay-pantay, espesyal kaming nga bisita. Hindi mo ba alam ang halaga ng 20 milyong piso? Mas malaki pa iyan sa isang taong sahot ninyo, kalmadong tumugon ang manager. Hindi po issue ang halaga ng pera sir. Ang tiwala at pangako namin sa aming magabisita ang pinakamahalagang yaman ng aming hotel. Hinding-hindi namin ito ipagpapalit sa kahit anong halaga. Sumingit si Omar. Paano kung 30 milyong piso o kahit 50 milyon ireserba nyo na ang buong floor para sa amin? Ngunit hindi nagbago ang sagot ng manager. Pasensya na po talaga, pero hindi po ito tungkol sa pera. Hindi po namin may pagbibili ang tiwala ng aming ibang magabisita. Sa puntong iyon namula ang mukha ni Ahmed sa galit. Sa loob ng 40 taon niyang pagnenegosyo, ngayon lang siya nakaranas ng ganitong pagtanggi. Sa gitnang silangan, kapag nag-alok ang tamang halaga, halos lahat ng hiling ay napagbibigyan. Kahit nasa kanilang makwarto na, hindi pa rin humupa ang kanilang inis. Sinabi ni Hasan, hindi tama ang pag-isip ng mataw sa bansang ito. Ngayon lang ako nakakita na negosyanteng tumatanggi sa pera. Sumang-ayon si Ali. Bukas lumipat tayo ng hotel. Siguradong may lugar na mas nakakaintindi sa atin. Ngunit kinabukasan parehong karanasan ang muli nilang haharapin. Kinabukasan ng umaga, sa isang high-end na restoran para sa almusal, isang mas malaking komprontasyon ang naganap. Nag-alok si Ahmed sa may-ari. Gusto naming gawing pribado ang lugar na ito ngayon. Paalisin mo ang ibang mga customer. Babayaran kita ngang 10 milyong piso para maging pribadong restaurant namin ito sa buong araw. Mahinahong sumagot ang may-ari. Maraming salamat po sa pagpunta ninyo. Ngunit ang iba pa naming mga customer na naririto ngayon ay kasing halaga rin po ninyo. Ang aming misyon ay siguraduhing lahat ay masisiyahan sa kanilang pagkain. Nainis si Faisal. 10 milyong piso iyon, halos katumbas na iyan ng isang taong kita ng restaurant na ito. Tatanggihan mo pa rin, umiling ang may-ari. Paumanhin po, pero may mabagay na hindi nabibiling pera. Ang tiwalang aming mga customer at ang mahalagang oras na ginugugol nila dito ay hindi matutumbasan ng pera. Tumayo si Omar. Paano kung 20 milyong piso pwede naming bilhin ang buong restaurant na ito? Ngunit hindi nagbago ang sagot ng may-ari. Ang restaurant na ito ay pamana pa sa akin ng aking ama sa Lubenehe 3 henerasyong minahal ito NG, MH, tao sa komunidad na ito.
Hindi po ito ipinagbibili. Sa puntong ito hindi na maintindihan ni Ahmed ang nangyayari. Sa kanilang mundo, ang lahat ay nabibili. Basta tama ang presyo. Ang paulit-ulit na pagtanggi ay isang malaking kahihiyan para sa kanila. Sa tanghalian mas malala pang kahihiyan ang kanilang naranasan. Sa isang restaurant, sa loob ng isang luxury department store hiniling ni Ali sa staff. Gusto naming i-reserve ang buong floor na ito. Agid ninyo ang ibang mga customer sa ibang palapag. Ang bayad ay 50 milyong piso. Naguguluhang, tinawa nga, staff ang kanilang manager. Magalang na ipinaliwanag ang manager. Maraming salamat po sa napakagandang alokan unit sa department store na ito pantay-pantay po ang serbisyo namin sa lahat ng customer. Hindi po namin maaring abalahin ang ibang mga customer para lang sa kapakanan ng isang grupo. Sumigaw si Hasan. Hindi mo ba alam ang halaga ng 50 milyong piso katumbas, iyan ang ilang dekadang sahot ninyo kalmadong, sumagot ang manager. Anuman po ang halaga pinapahalagahan po namin ang lahat ng aming customer. Hindi po namin maaring gamitin ang pera para labagin ang karapatan ng iba. Dahil sa sunod-sunod na pagtanggi umabot na sa sukdulan ang galit ng grupo. Hinarap ako ni Omar. Jose, ano bang iniisip ng mga tao sa bansang ito? Nga baliw ba sila? Nag-alok na kami ng pera pero lahat sila tumatanggi. Desperado kong sinubukang magpaliwanag. Sa Pilipinas po iba ang konsepto ngang pagbilingang, espesyal na trato gamit ang pera. Ngunit hindi nila ako maintindihan. Sumigaw si Faisal. Imposible yan. Ang mundo ay pinapatakbo ang pera. Kung tama ang presyo siguradong may solusyon, nang hapong iyon sa department store ulit parehong sitwasyon ang nangyari. Hiniling ni Omar sa isang sales lady sa cosmetics section. Gusto kong kayong 5 staff, dito ay maging exclusive para sa akin ngayong araw. Babayaran ko kayo ngang 20 beses ng sahot ninyo 1 milyong piso bawat isa, huwag ninyong asikasuhin ang ibang customer ako lang. Nakalangang sumagot ang sales lady. Salamat po sa alok ninyo sir. Pero nagtatrabaho po kami para pagsilbihan ang lahat ng customer. Hindi po namin maaring limitahan ang aming serbisyo sa isang tao lang. Hindi makapaniwala si Omar. 1 milyong piso mas? Malaki pa sa buwan ng sahot ninyo? Ang babayaran ko sa isang araw malungkot na sumagot ang sales lady? Naintindihan po namin sir pero hindi po ito tungkol sa pera. Misyon po naming magbigay. Ne, patas na. Serbisyo sa lahat. Suminggit si Ahmed. Paano kung 2 milyon o 3 milyon ngunit pareho pa rin ang sagot? Sa puntong iyon ang 12 negosyante ay tuluyan ng nalito. Isang phenomenon na hindi may paliwanag sa kanilang mundo ang patuloy na nangyayari. Sinabi sa akin ni Ali, Jose, hindi ba ito isang sabwatan? Sinusubukan ba nila kami? Nang gabing iyon nakaroon silang emergency meeting sa hotel. Sinabi ni Ahmed ngayon lang nangyari ito sa buong buhay ko. Puro mataong tumatanggi sa pera. Ano bang nangyayari sa bansang ito sumang-ayon si Omar? 40 taon na ako sa negosyo, pero ngayon lang ako nakaranas ng ganito. Siguradong may kakaiba dito, nakmungkahi si Faisal. Bukas lakihan natin ang alok. Kahit 100 milyon o 200 milyong piso. Siguradong may halaga na makakapagbago ang isip nila. Ngunit kinabukasan hindi nagbago ang sitwasyon. Sa katunayan habang papalaki ang kanilang alok mas lalo lang nalilito at tumatanggi ang mga Pilipino. Sa hapon ngang 3 araw bilang huling subok sinubukan ni Ahmed na arkilahin ang lahat ng pinakamagagarang suite sa hotel. Sinabi niya sa concierge gusto kong arkilahin ang 10 pinakamahal na suite sa hotel na ito sa loob ngang 1 buwan. Kahit 1 bilyong piso pa ang halaga. Magalang na tumanggi ang concierge. Paumanhin po sir, pero may mga bisita na po kaming may naunang reservatian. Anuman po ang halaga hindi po namin maaring sirain ang aming pangako sa kanila. Sa sandaling iyon tuluyang gumuho ang pride ni Ahmed. Ang kanyang
paniniwala sa kapangyarihan ng pera na kanyang binuo sa loob ng 40 taon ay biglang nayanig. Sumigaw si Ahmed, hindi na ako babalik sa bansang ito, imposibleng may mga taong tumatanggi sa pera sa mundong ito, mga baliw pa kasabi niyon, mag-isa siyang lumabas ng hotel. Nagmamadali akong sumunod pero nawala siya sa gitna ng maraming tao sa Maynila. Tinatawagan ko ang kanyang telepono pero hindi siya sumasagot. Nagtulungan kami ng ibang miyembro para hanapin siya, pero hindi namin siya makita. Samantala si Ahmed sa sobrang galit ay naglakad nang walang direksyon hanggang sa napadpad siya at tuluyang naligaw sa masisikip na eskinita ng Quiapo. Ang lahat ng karatula ay nasa Tagalog at hindi niya alam kung nasaan siya. Nagtanong siya sa mga dumadaan sa Ingles ngunit hindi siya maintindihan. Habang lalo siyang nainis, isang matandang lalaki ang lumapit sa kanya. Okay lang po ba kayo sir, mukhang naliligaw po kayo, sabing matanda sa matatas na Ingles. Siya si Mang Lito, isang 72 taong gulang na nagtitinda ng gulay. Dati siyang OFW sa Saudi Arabia, noong kanyang kabataan kaya marunong siyang mag-Ingles. Inis na sumagot si Ahmed, naliligaw ako. Tawagan mo akong taxi ngayon din. Babayaran kita ng 50,000 piso. Umiling si Mang Lito. Hindi na kailangan ng bayad, iho. Ang pagtulong sa kapwa ay natural lang. Saan mo ba gustong pumunta, nalito si Ahmed? Isa na namang taong tumanggi sa pera. Ngunit may kakaiba sa ekspresyon ng matandang ito. Mayroon itong init at kabaitan. Nagpatuloy si Mang Lito, medyo magulo ang ngadaan dito. Mahirap para sa mga hindi sanay. Halika muna magpahinga ka sa pwesto ko. Uminom ka muna ng tubig para kumalma, katapos ituturo ko sa iyo ang daan, nag-alangan si Ahmed. Hindi niya maintindihan kung bakit napakabait sa kanya ngang isang estranghero. Ngunit wala siyang ibang pagpipilian kaya sumunod siya kay Mang Lito. Ang pwesto ni Mang Lito ay isang maliit na tindahan ng gulay sa isang sulok ng palengke. Para kay Ahmed ito ang pinakasimpleng lugar na napuntahan niya sa kanyang buong buhay. Kabaliktaran ito ngang mararanyang palasyo at hotel sa gitnang silangan. Sa likod ng tindahan binigyan siya ni Mang Lito ng isang basong malamig na tubig. Simpleng tubig lang iyon ngunit inialok ito ng buong puso. Kahit naguguluhan ininom ito ni Ahmed, malumanay na nagtanong si Mang Lito. May problema po ba kayo, mukhang galit? Nagalit po kayo kanina. Biglang nagsalita si Ahmed na parang nabasag ang isang dam. Hindi ko maintindihan ang maataw sa bansang ito, nag-aalok na akong pera pero lahat sila tumatanggi. Kahit 1 bilyong piso na ang alok ko, tinanggihan pa rin ako. Pinaglalaruan ba nila ako? Tahimik na nakinig si Mang Lito. Pagkatapos mahinahon siyang nagsalita. Ang pera o mahalaga iyan. Kailangan natin para mabuhay. Pero may mga bagay na hindi nabibili ng praiho. Sumagot si Ahmed. Hindi totoo iyan, kung may praka kaya mong gawin ang lahat. Makukuha mo ang lahat. Ganyan gumagana ang mundo. Ngumiti si Mang Lito at ipinakita ang isang lumang litrato. Ito ay larawan ng kanyang asawa na pumanaw 5 taon na ang nakalipas. Ang ngiti ngang asawa ko. Ito ang nagbigay lakas sa akin sa loob ng 50 taon. Ito ang unang ngiting nakikita ko pagkagising sa umaga at huling ngiti bago matulog. Kahit gaano kalaking pera ang ialok sa akin, hinding-hindi ko na makikita muli ang ngiting ito. Pero sa puso ko buhay na buhay pa rin siya. Natigilan si Ahmed. Nagpatuloy si Mang Lito. Ikaw mukhang napakayaman mo. Pero tunay ka bang masagana, puno ba ang puso mo sa tuwing gigising ka sa umaga? Masaya ka ba sa sandaling iyon? Napaluha si Ahmed. Sa loob ng 40 taon kinontrol niya ang lahat gamit ang kapangyarihan ng pera. Ngunit hindi niya masagot agad ang tanong na iyon. Oh, nasa kanya na ang lahat ng material na bagay? Pero kailan ba siya huling naging tunay na masaya? Nagsimulang maghanda ng hapunan si Mang Lito. Ginisang gulay, kanin at pritong isda. Simpleng pakain lang ngunit handa niya ito ng may pag-ingat. Sinabi niya kay Ahmed, kung gusto mo sabay na tayong kumain. Simple lang ito pero inihanda ko ng buong puso.
Nagtaka si Ahmed. Bakit ninyo ginagawa ito para sa akin isang estranghero, tanong niya. Sumagot si Mang Lito, hindi kailangan ng dahilan para tulungan ang isang taong nangangailangan. Iyon ang natural na gawin bilang isang tao. Walang kinalaman ang pera. Ang koneksyon ng puso sa puso ang mahalaga. Nang gabing iyon naranasan ni Ahmed ang pinakasimpel ngunit pinakanakakaantik na hapunan sa kanyang buong buhay. Ikinuwento ni Mang Lito ang kanyang buhay kung paano siya nagsimula sa pagtitinda ng gulay mula sa kahirapan, kung paano siya tinulungan ng mga kapitbahay para mapanatili ang kanyang negosyo at kung paano kahit konti lang ang pera masagana ang kanyang puso. Nagtanong si Ahmed. Kahit walang pera, tunay po ba kayong masaya, tumango si Mang Lito? Ang kaligayahan ay matatagpuan sa ugnayan sa ibang tao. Kapag may nakakasakit na kapitbahay, dinadalhan namin ng gulay. Kapag umuwi, ang nga bata mula sa eskwela, tinutulungan namin sila sa kanilang takdang aralin sa harap ngang tindahan. Kapag may pista, nagtutulungan kaming lahat sa paghahanda. Walang kwenta ang pera kung hungkak naman ang puso mo. Ikaw, iho, mayroon ka bang tunay na makaibigan? Hindi makasagot si Ahmed. O nasa kanya ang lahat, malaking kayamanan, marangyang mansyon, pinakamahusay na serbisyo. Ngunit mayroon ba siyang tunay na kaibigan? Mayroon ba siyang taong lubos na pinakakatiwalaan? Marami ang lumalapit sa kanya dahil sa kanyang pera. Ngunit hindi niya alam kung mayroon bang tunay na nagmamahal sa kanya bilang siya. Nagpatuloy si Mang Lito, ang tunay na kasaganaan ay nagsisimula sa pagpapahalaga sa kapwa. Hindi sa pagkontrol sa kanila gamit ang pera, kundi sa pagkonekta sa kanila gamit ang puso. Ang pag-asam ng kaligayahan para sa iba at pagtulong sa oras ng pangangailangan. Kapag nakabuo kang ganyang relasyon, doon mo lang mararamdaman ang tunay na kaligayahan. Nang marinig ang masalitang iyon, nagsimulang gumuho ang pananaw ni Ahmed. Ang kanyang 40 taong paniniwala sa kapangyarihan ng pera ay nagsimulang mawala ng saysay sa isang gabi. Sa huli, sinabi ni Mang Lito, bukas ng umaga ipakikilala kita sa mga kapitbahay ko. Mga ordinaryong tao lang sila, pero lahat sila mababait. Siguradong may intindihan mo kung ano ang tunay na kasaganaan. Nang gabing iyon, natulog si Ahmed sa isang maliit na silid sa likod ng tindahan ni Mang Lito. Hindi ito isang malambot na kama, kundi isang simpleng banig, ngunit kakaibang kapayapaan ang kanyang naramdaman. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman niyang tinanggap siya bilang isang tao, hindi bilang isang taong mayaman. Kinabukasan, malugot siyang tinanggap ng tao sa palengke. Nang ipaliwanag ni Mang Lito ang sitwasyon, isang panadero ang nagbigay sa kanya ng bagong lutong pandesal. Tinuruan siya ng isang tindero ng isda kung paano pumili ng sariwang isda. Ipinaliwanag ang isang tindera ng bulaklak ang tungkol sa mga bulaklak ng panahon. Walang humingi ng espesyal na trato, walang humingi ng pera. Tinrato nila siya bilang isang ordinaryong tao. Lubos na naantik si Ahmed. Sanay siyang pasunurin ang mga tao gamit ang pera, ngunit dito iginagalang siya bilang isang kapantay. Sinabi ngang panadero, nabalitaan po namin kay Mang Lito, galing pala kayo sa malayong lugar. Mahirap po siguro ang pinagdaanan ninyo. Pero dito para kaming isang malaking pamilya. Sa oras ng kagipitan, nagtutulungan po kami. Idinagdag ng tinderongang isda, mahigit 50 taon na po kaming makakasama sa palengkeng ito. Sinusuportahan namin ang negosyo ng isa't isa at nabubuhay kasama ang komunidad. Mayroon kaming tiwala sa isa't isa na hindi nabibili ng pera. Pinipigilan ni Ahmed ang kanyang luha habang nakikini. Ito ang unang pagkakataon na nakaranas siyang ganitong kaginhawaan sa isang relasyon. Hindi ito relasyong binuong pra, kundi isang purong ugnayan ng tao sa tao. Sa tanghalian, kumain sila sa isang karinderya kasama ang mga tao sa komunidad. Murang pakain lang iyon, ngunit espesyal ang pagsasalo-salo. Ikinuwento ni isang matandang lalaki ang kanyang karanasan noong panahon ng digmaan, kung paano sila nagtulungan para mabuhay sa kabila ng kahirapan at kung paano kahit kakaunti ang material
na bagay masagana ang kanilang nga puso. Naktanong si Ahmed, kahit po walang pera masaya, po ba talaga kayo sumagot ang matanda? Wala kaming material na bagay pero mayroon kaming init ng pagmamahal ng kapwa. Ang mga kabataan ngayon maginhawa na ang buhay pero parang numipis na ang koneksyon nila sa isa't isa. Pero dito sa lugar, namin buhay pa rin ang dating kabutihan. Nang hapon naglakad-lakad sila ni Manglito sa lugar. May isang maliit na kapilya na inaalagaan ng komunidad. Sa isang parka naglalaro ang nga bata habang binabantayan ng kanilang nga ina. Sa isang home for the aged may nga voluntaryong nag-alaga sa mga nakatatanda. Ipinaliwanag ni Manglito ang matao dito nagtutulungan para mabuhay. May mayayaman mayroon ding hindi. Pero lahat sila ay pantay-pantay na mahalagang bahagi ng komunidad. Naramdaman ni Ahmed na may nababago sa kaibuturan ng kanyang puso. Ang kanyang 40 taong paniniwala ay unti-unting natutunaw. Nang hapon ding iyon natakpuan na namin si Ahmed. Masaya siyang nakikipagkwentuhan kay Manglito at sa mga tagaron. Malayong malayo sa kanyang galit na mukha 24 oras na ang nakalipas. Ngayon ang kanyang mukha ay kalmado at puno ngang init. Sinabi sa amin ni Ahmed mga, kaibigan na kamali ako. Ang natutunan ko sa loob ng 24 oras ay mas mahalaga pa kaysa sa 40 taon kong karanasan sa negosyo. Totoong may mga bagay na hindi nabibili ng pera. At iyon ang pinakamahalagang bagay sa buhay. Noong una hindi maintindihan ni Omar, Ahmed, ano ang sinasabi mo kung walang wala tayong magagawa? Sumagot si Ahmed, hindi. Ang pera ay isang paraan, hindi ang layunin. Ang tunay na layunin ay ang pasayahin ang kapwa. Ang ating sarili at ang matao sa paligid natin. Para doon dapat gamitin ang pera. Lahat kami ay pumunta sa pwesto ni Manglito. Sa maliit na tindahan pinaksilbihan kaming lahat ni Manglito ng laman si Juice. Nakausap niya ang bawat isa sa amin at nabahagi kami ng aming mabuhay. Tinanong ni Faisal si Manglito, bakit po kayo ganito kabait sa amin? Sumagot si Manglito, ang tao ay hindi nabubuhay ng mag-isa. Nagiging masaya lang tayo kapag nagtutulungan tayo, kapag may nangangailangan tinutulungan natin, kapag may masayang nangyayari nagsasaya tayo ng sama-sama. Iyon ang natural na gawin bilang tao. Naamtak din si Omar. Sa buong buhay ko pera lang ang ginamit ko para bumuo na relasyon. Ngayon ko lang nalaman na ang tunay na relasyon pala ay koneksyon na puso sa puso. Umiyak na sinabi ni Hasan sa 65 taon kong nabubuhay, ngayon lang ako nakaramdam ng tunay na init ng pagmamahal. Ano ba ang ginawa ko sa buong buhay kong umiti si Manglito? Hindi pa huli ang lahat para matuto. Pwede pa ring magbago ang buhay. Ang mahalaga ay magsimula ka sa sandaling ito. Nang gabing iyon kaming 12 ay pumunta sa isang lokal na kainan. Kasama ang matagaroon naranasan namin ang isang simpleng gabi na puno ang init. Nakaraoke kami, nakinig sa makwentong nakaraan at nagbahagi nga pangarap. Sinabi ni Ali, ngayon lang ako nakaranas na ganito kasayang gabi. Isang kaligayahan na hindi ko naramdaman kahit sa mamamahaling club o party. Sa aming huling araw nagpaalam kami kay Manglito. Yumuko ng malalim si Ahmed at sinabi, Manglito, binago ninyo ang buhay ko? Sa loob ng 40 taon mali ang landas na tinahak ko? Itinuro ninyo sa akin kung ano ang tunay na mahalaga. Kumawi si Manglito at sumagot, wala akong ginawang espesyal. Ginawa ko lang ang nararapat. Pero natutuwa ako na natuto kayo. Mula ngayon gamitin ninyo ang pera ninyo para sa kapwa. Nangako si Ahmed. Magbabago po ako. Ngayon ako naman ang tutulong sa mga nangangailangan. Ipapakalat ko sa maraming tao ang aral na natutunan ko mula sa inyo. Sanaya lahat ng 12 negosyante ay umiyak. 4 na araw lang iyon, ngunit isang karanasan na tuluyang nagpabago sa kanilang pananaw sa buhay. Lalo na si Ahmed na sinabing ang pakikita nila ni
Mang Lito ang pinakamalaking biyaya sa kanyang buhay. Sa lupngang eroplano sinabi ni Omar ano ba ang hinahanap natin sa buhay pera kapangyarihan. Pero siguro ang tunay na gusto natin ay ang kasaganaan ng puso na tulad ng kay Mang Lito. Tumango si Faisal. Pagbalik natin babaguhin ko ang aking kumpanya. Hindi na lang pera ang habulin namin kundi ang kaligayahan ng tao. Pakawi nila sunod-sunod ang mga kamangha-manghang pagbabago. Binago ni Ahmed ang patakaran ng kanyang hotel chain. Inalis niya ang espesyal na serbisyo para sa mga VIP at ipinatupad ang isang sistema kung saan lahat ng bisita ay tinatrato ng pantay-pantay at may pagmamahal. Sa isang meeting ng nga empleyado idineklara ni Ahmed mula ngayon sa hotel na ito lahat ng bisita anuman ang halaga ng kanilang binayad ay tatanggapin natin na parang pamilya. Lahat ng serbisyong may special treatment, kapalit ng dagdag, na bayad ay alisin na. Nung una tumutol ang mga empleyado at stockholders, nagalala ang chief manager. Kung hindi natin bibigyan ng special treatment, ang mga VIP, hindi na tayo makakasingil ng malaki. Baka bumagsak ang kita natin. Sumagot si Ahmed, maaring bumaba ang kita natin sa simula. Pero ang serbisyong mula sa puso ay siguradong mararamdaman ng mga customer. Kung magbibigay tayo ng serbisyong may tunay na halaga, siguradong babalik sila. Sa stockholders meeting nagkaroon ng mainit na debate. Isang malaking stockholder ang nagprotesta. Ahmed, nababalif ka na ba ang negosyo ay hindi charity? Obligasyon nating palakihin ang kita. Ngunit hindi nagpatinag si Ahmed. Mahalaga ang kita. Pero ano ang halaga ng kitang nakukuha sa pagurak sa damdamin ng customer na sa negosyo tayo ng pagbibigay ng kaligayahan? Dahil sa bagong polisiya bumaba ang bilang ng mabisita sa simula. Ang ilang mayayamang kliyente na naghahanap ng VIP treatment ay lumipat sa ibang hotel. Ngunit pakalipas ngang 3 buwan isang hindi, inaasahang pagbabago ang nangyari. Kumalat ang magandang balita sa pamamagitan ng word of mouth. Minahal na maraming tao ang hotel dahil sa serbisyong mula sa puso anuman ang halaga na binayad. Naging paborito ito ng mga pamilya at matatanda. Pagalipas ng 1 taon ang kita ng hotel ay mas mataas pa kaysa dati. Tumaas ang occupancy rate at dumami ang mga repeat customer. Higit sa lahat tumaas ang kasiyahan ng mga empleyado na natural na nagpataas sa kalidad ng serbisyo. Binago rin ni Omar ang kanyang kumpanya. Nagdagdag siya ng bagong konsepto sa kanyang concierge service ang alaga sa puso. Hindi lang material na pangangailangan ang kanilang tinutugunan kundi pati na rin ang kalungkutan at pangambangang nga kliyente. Sa training ng magabagong empleyado, palagi niyang ikinukwento ang pakikita nila ni Mang Lito. Sinasabi ni Omar, ang trabaho natin ay hindi mabigay ngang bagay. Ang trabaho natin ay damayan, ang puso ngang tao at magbigay ngang tunay na kapayapaan. Ang travel agency ni Faisal ay sumailalim din sa isang revolusyonaryong pagbabago. Bukod sa mga luxury resort tours, nagsimula silang mag-organisa ang paglalakbay ang puso na nakatuon sa pakikipag-ugnayan sa mga lokal na komunidad. Ang pinakasikat nilang produkto ay ang Palengke Experience Tour. Dito ang mga kliyente ay namimili kasama ang mga ordinaryong tao sa isang lokal na palengke, nagluluto ng pagkain sa isang bahay at sumasali sa mga lokal na pagdiriwang. Noong una may matumutol na mayayamang kliyente. Bakit kami magbabayad para sa ganitong karanasan, ngunit ang lahat ng sumali ay umuwing na antik. Umiyak na sinabi ng asawa ngang isang oil tycoon, sa 50 taon kong nabubuhay ngayon lang ako nakaramdam ng tunay na kaligayahan. Mas mahalaga pa pala ang mainit na pagtanggap sa isang simpleng tahanan kaysa sa isang marangyang hotel. Sina Ali at Hassan ay nagdulot din ng malalaking pagbabago sa kani-kanilang larangan. Ang epekto nito ay kumalat sa buong industriya ng serbisyo sa gitnang silangan. Ibinalita ng media ang tungkol sa mga haringang serbisyo na nagbago ngang pananaw sa Pilipinas. Sa isang panayam sa Al Jazeera sinabi ni Ahmed, matagal kaming nakamali.
Sinubukan naming kontrolin ang lahat gamit ang pera ngunit ang tunay na kasaganaan pala ay nasa ugnayan sa kapwa. Isang ordinaryong matandang lalaki sa Pilipinas ang nagturo sa amin niyan. Pakalipas na, 6 na buwan tumawag sa akin si Ahmed. Gusto niyang bumisita muli sa Pilipinas para makita si Mang Lito at gusto niyang isama ang kanyang pamilya. Muli kaming bumisita sa palengkeng Quiapo. Si Mang Lito ay nagtatrabaho pa rin sa kanyang pwesto. Nang makita niya si Ahmed ngumiti siya ng malapat at kumawi. Nagulat si Ahmed kay Mang Lito. Mang Lito, isinasabuhay ko po ang mga itinuro ninyo. Nagbago ang kumpanya ko, nagbago rin ako. Masaya na rin ang pamilya ko. Lahat po ito ay dahil sa inyo. Natuwa si Mang Lito. Mabuti naman. Pero nagbago ka dahil sa sarili mong pagsisikap. Nagbigay lang akong kaunting tulak. Ikaw mismo ang nakaunawa sa tunay na mahalaga. Nakilala rin ng asawa at mga anak ni Ahmed si Mang Lito. Lubos silang naantik nang makita kung paano nagbago ang kanilang asawa at ama. Ang dating asawa na pera ang solusyon sa lahat ay isa na ngayong taong nagpapahalaga sa puso ng iba. Sa kasalukuyan, ang mga kumpanya ni na Ahmed ay kabilang sa mga pinakarespetadong kumpanya sa gitnang silangan. Dahil sa kanilang pagbabago mula sa pagiging money-driven patungo sa serbisyong mula sa puso, nakamit nila ang tunay na tagumpay. Palagi kong naisip kapag ginagabayan ko ang manegosyanteng bumibisita. Mula sa gitnang silangan, ano nga ba ang tunay na kasaganaan? Ang unang nagturo nito sa amin ay isang simpleng tindero ng gulay sa isang maliit na palengke sa Quiapo. Ang mainit na puso ng isang ordinaryong tao tulad ni Mang Lito ay unti-unting nagpapabago sa mundo. Si Mang Lito ay nagtatrabaho pa rin sa kanyang pwesto. Minsan may mga dayuhang bumibisita sa kanya ngunit hindi niya sila binibigyan ng espesyal na trato. Tinatanggap niya sila nang may parehong init at kabaitan. Kamakailan tinanong ko siya, ano po ang masasabi ninyo sa pagbabago ngang buhay ngang maraming tao dahil sa inyo? Tumawa siya at sumagot, wala akong ginawang espesyal, iho. Tumulong lang ako sa isang taong nangangailangan. Iyon lang ang alam kong tama. Ang natutunan ko sa karanasang ito ay ang tunay na pagbabago ay hindi nangyayari sa pamamagitan ng sermon o teorya kundi sa pamamagitan ng pagdampi ng puso sa puso. Ang walang kapalit na pagmamahal nga, isang ordinaryong tao tulad ni Mang Lito ay may kapangyarihang baguhin ang mundo. At ang pinakamahalaga, ang taong nagbago ay nagiging instrumento para baguhin ang iba. Ang isang maliit na batong inihagis ng isang tinderong gulay ay lumiha ng gaalon na kumakalat sa buong mundo. Dito nagtatapos ang ating kwento ngayon. Ang nakakagulat na istorya ng mga hari ng industriya na sinubukang sakupin ang Pilipinas gamit ang pera ngunit tuluyang napasuko at binago ng isang ordinaryong matanda sa palengke. Ano sa tingin ninyo? Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, paki-like at subscribe po. Maraming salamat sa inyong panonood.